Magandang gabi po sa ating lahat. Update po muna tayo dito sa binabantayan nating bagyong si Tino at itong tropical depression sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility mula sa nilabas nating Tropical Cyclone Bulletin at Advisory kaninang 11 p.m. Itong si Bagyong Tino ay nananatili sa typhoon category at ito'y huling namataan sa layong 225 kilometers northeast ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. May taglay na lakas na hangin na 150 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 185 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Pero kung makikita po natin dito sa ating satellite imagery, napapagitnaan po itong bansa natin ng dalawang bagyo kaya inaasahan po natin bukas magiging maaliwalas dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero kung may mga pag-ulan muna tayo, ito po ay isolated at ito po ay mga dulot lamang po ng mga localized thunderstorm. Pero habang papalayo po itong si Bagyong Tino, posible pa rin po makaranas ng mga pag-ulan dulot netong extension or yung rain bands po netong ni Bagyong Tino, lalo na dito sa Kalayaan Islands, Palawan at ilang bahagi ng Mimaropa. Mamaya po bibigay po tayong update dito sa binabantayan natin bagyo sa labas ng ating PAR. Para naman sa magiging track netong ni Bagyong Tino, humikita po natin, patuloy naman po ito lumalabas or palayo ng ating kalupaan at bansa. Posible itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility mamayang gabi or bukas ng madaling araw. At ito'y lalabas dito sa ating PAR bilang isang typhoon category. At pagdating po niya dito sa labas ng ating PAR, posible meron pa rin po tayong tropical cyclone wind signal dito sa Kalayaan Island. So yung mga kababayan po natin dito sa Kalayaan Islands, posible pa rin po tayo makaranas ng mga malalakas na bugso ng hangin, pati na rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Dito po, dahil kay Tino, meron pa rin tayong tropical cyclone wind signal number 2 dito sa Kalayaan Islands. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Palawan kasama na ang Calamian Islands. Dahil kay Tino din, meron pa rin tayong gale warning na nakataas dito sa Kalayaan Islands. So, yung mga kababayan po natin mangingisda at may mga sasakyan maliit pandagat, delikado po muna pumalaot po dito, kaya pinag-iingat po natin sila. Pero posible po, magtanggal na rin po tayo or maglift na tayo ng gale warning bukas ng umaga. Pero inaasahan pa rin po natin, posible pa rin po yung malalakas na hangin dito po sa Kalayaan Islands. Dito naman po tayo sa binabantayan natin bagyo sa labas ng ating PAR. Sa ngayon, tropical depression pa rin ang kanyang category at ito'y huling namataan sa layong 1,770 kilometers east-northeastern Mindanao. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Ayon sa ating forecast track na nilabas natin kaninang 11 p.m., posible itong mag-intensify into a tropical storm category bukas ng madaling araw at inaasahan din natin Thursday. Mag-intensify din ito bilang isang severe tropical storm. At ito'y papasok ng ating Philippine Area of Responsibility possible Friday night or Saturday ng umaga bilang isang typhoon category. At habang nandito siya sa atin sa Philippine Sea, ay ito po ay mag-i-intensify into a super typhoon category habang parapit po dito sa may northern or central Luzon. Sa ngayon po, mataas pa rin po ang ating uncertainty dito sa posibleng maging track po nito ni Bagyong magiging tatawagin po nating uwan, pero sa nakikita po natin, posible pa rin po yung paglapit niya or pagtawid niya ng kalupaan dito sa may northern Luzon. Kaya pinag-iingat po natin yung mga kababayan po natin. Dito po, lalo na po sa Luzon naman po tayo maghahanda po sa ngayon dahil po nito sa Bagyong si magiging uwan po natin. Pero dahil nakikita po natin, malawak po itong bagyo natin at posible pa po ito lalo lumawak habang ito ay nasa karagatan. Kaya inaasahan natin, malaking bahagi ng ating bansa ang makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan or yung mga significant rainfall. Posible itong tumawid ng ating kalupaan by Sunday ng umaga or Monday, ay Sunday ng gabi or Monday ng umaga. At dahil sa interaction niya sa kalupaan, ito'y
magda-downgrade into a typhoon category. Pero yun po, tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng Pag-asa at sa mga kababayan po natin, kung maaari, by Friday pa lang po, naghahanda na po sana tayo dito sa parating po nating super typhoon. At yan po muna ang latest nating update dito sa bagyong mga binabantayan po natin. Next update po natin ay bukas ng 5 a.m.